Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Ito meron po tayong natanggap na panel gauge, okay? So ito po ay kahapon po natin na-receive, no? So ngayon po ay araw ng Martes, May 21. Okay, May 21, 2024. So ito po ay shoutout po kay Boss Diosdado Te. So from ano po ito? From Davao City. Okay? Barangay Vicente, Lison, Davao City. Sir Diosdado, maraming salamat po sa tiwala po ninyo. No? Okay. Sa mga kaibigan, ito po ay panel gauge po ng Innova. Okay. So ang nangyayari po dito, nabibilin po yung T-belt. Okay. So may mga ibang cases naman po ako nito na nagawa na aside from doon sa pagbiblink ng T-belt, minsan nagugod naman po siya pagka tumagal, okay, pagka ilang minuto na nakababad sa init, nag-okay na siya, or ilang oras na nakababad sa init. So then, may mga cases din po ako na nagagawa na minsan kahit na ayaw po talaga niyang gumana, kahit na nakababad na sa init, pero gagana lang po siya kapag po naka-insert po yung seatbelt. So meron din po ganong klaseng problema, no? Okay. So yan. Pero ito po malimit po nating gawin. Mga ganitong sira po talaga. Okay. So ito po, i-check po natin to. Okay. So yan. Ito po nga pala ay dumating kahapon. So although medyo paggabi na, hindi ko na rin po nagawang gawin kasi nga po medyo meron pa rin akong service kahapon, so kaya ngayon po ito gagawin ko. Pero ito naman po ay i-ship din po natin ngayon, although one day lang naman po yung pagitan. Pero as much as possible, yung mga ganito ginagawa ko po siya upon receive po talaga. So nagkataon lang po talaga na kahapon meron tayong ibang service, pero but then, gagawin na rin naman po natin. Okay. So, inspection po muna natin. No? Ito po siya. Okay. So far, wala naman pong any damage. No? Okay, buksan po natin. No? Ito po, mga kaibigan, ang pagbubukas lang po nito ay naka-clip lang po yan. No? Madali lang po tanggalin ito. In case na, mag-DIY kayo or lilinisin niyo po itong cover, madali lang po siya tanggalin. Okay. Ayan. Okay. Ito, tanggal din po ito. Clip lang din po ito. Madali lang po yan. Ayan. Okay. Tapos, ito, tatanggalin po natin ito. No? Pag tinanggal niyo po itong needle, gamit lang po kayo ng, ayun, post muna po na. Go. Okay, tuloy ko lang po mga kaibigan, i-pinost ko lang po saglit kanina at gawa nang nalimutan ko po itong ating pry tool na pantanggal po nitong needle. Okay, so bago niyo po tanggalin yung needle, lagay niyo po muna ng guhit or palatandaan yung pinakadulo niya kung saan nakapakat. Para po pagbalik ninyo, hindi po kayo maligaw at madali niyo pong malaman kung saan po yung tamang direction po ng pinakadulo ng needle. No? Okay. So ngayon, ito, maingat lang po kayo na magtanggal po nitong needle kasi po, pagka medyo sumablay po kayo at lumilis po ito, napabali po ito at pinakadulo. Manipis lang po kasi ito. Ayan. Okay. So yung proseso po ng pagtatanggal niyan, wala naman pong special na technique. Basta mahalaga lang po, maingat lang po yung gawin. Okay. Ayan. Yan, tanggal lang po yung apat. So ito, tanggalin po natin po. Okay. Tapos, ito, may screw lang po itong sa likod. Dalawa lang naman yung screw nito. Ayan. Okay. Ang dali yung tanggalin ito, kung likod niya, yung back cover niya. Okay. Tapos sungkitin nyo lang po yung mga clip dito sa tagiliran. Okay. Ayan.
ito po, sundutin nyo lang po ng manipis na para iangat nyo lang po ng konti para matanggal po yung LCD. So pag natanggal po siya, ingatan nyo lang po, alalayan nyo lang ng kamay. Kasi babasagin po yan eh, baka magbumagsak. Ayan, okay. Ayan. Kasi ano siya, brittle, lalo na pag matagal na po. Ayan, okay. So ingatan nyo po ito, no? Kasi walang nabibiling ganito. Okay. So ito naman, tanggalin natin ito. Okay. Ayan. So okay na. So, i-repair na po natin siya, no? Papalitan po natin itong mga IC, diode capacitor, yan. Tapos yung LED niya po, i-check po muna sa customer natin na yan, no? Maputla na po siya, medyo sunog na. Talagang palitin na po siya, no? Okay. Kasi po yung LED nito, ng mga LED natin, actually kahit dito sa mga bahay, LED na po yung gamit natin na sa ilaw. Ang lifespan lang po ng LED natin, 5 years lang po. So, beyond 5 years po, bonus na lang po yun. Yan po ay base doon sa manufacturing industry standard. Okay. Itong ganito po, medyo matagal na rin pong ganitong model to. Anyway, sige po. Balikan ko po kayo, i-repair ko po muna to. Then, ipakita ko po sa inyo after. Thank you po. Go. Ito po, mga kaibigan. Okay na po siya, no? Na-repair na po natin. So, ito po yung mga pinalitan natin, no? Okay, yan. So, halos marami po. Isang set ko na po siya pinapalitan para isang gawaan na lang. At the same time, hindi po pa balik-balik yung problema. No? Okay. May na po ito. So, yan. Ito pong LED nito, i-manually papaganahin na lang po natin manually po kasi po kailangan po talaga ito para gumana na kabit po sa sasakyan. So, kasi iba po yung configuration nito no? Itong ganitong variant ng Innova. Unlike dun sa ibang variant, pwede po talaga naka-isolate. So, ito po. Ito po na mga kaibigan, tingnan niyo po, napakaliwanag na niya. Focus mo na. Yan, no? Yan. Okay na po yan. Yan. Sinampulan ko lang po ng isa, pero actually lahat po yan na-test ko na po. So, okay. Ayan, doon na po siya. Ngayon, ikakabit na po natin siya dito sa kanyang lalagyan. Pero bago nyo po ikabit, yung mga gusto mag-try, mag-DIY or may capable naman na magawa, ilinisin nyo po muna lagi itong lahat ng yung mga cover, mga casing, para po isang baklasan na lang po. Ito, bihira naman pong natatanggal ito, kaya sulitin nyo na po rin. Okay, ito, isapak nyo lang po ito dito. Yan. Yan, okay na. Tapos, isalpak nyo po itong LCD, no? Yung LCD, ingatan nyo lang po siya, no? Baka maano siya. Okay, mabasag. Padaan-daan lang po yan. Okay. Yan. Yan. Tapos, ito, salpak nyo po. Yan. Okay. Yan, no? Ganda. Linis. Parang bagong bili. Okay. Ito, ganun din. Punasan nyo lang din po ito. Okay. Pero bago yan, kabit muna po natin itong mga needle. No? Tandaan niyo po yung needle, make sure lang po na kung saan po yung ginulitan nyo, doon nyo po itatapat yung pinakadulo ng needle. Okay. Yan. Dito yung tapat niya doon sa pinakadulo ng guhit, doon nyo po itatapat. Okay. Kasi pag hindi po tumapat doon, hindi po magka-calibrate ng maayos yan. Okay. Yan. Okay. Okay na to. Yan. Tapos,
Itong mahaba na needle, ito po yung sa gitna. Okay. Kasi baka magkamali ko kayo ng salpak, no? Yan. Okay. Tapat nyo na sa 0. Wala lang po problema itong kilometers at saka itong RPM. So nakatapat lang po sila sa 0. Ang naka-offset lang po ng kaunti itong temperature sa yung fuel. Tapos itong medium size, dito po sa RPM po. Okay. Ayan. Tapos, ang technique po dyan, iikot nyo po siya, no, 360 degree. Lahat po yan. So, bakit po natin kailangan yan? Kasi para malaman nyo po kung merong sumasayad. Kasi minsan po, may nasusobrahan po tayo ng salpak. So, nangyayari, sumasayad po dito sa plastic. Okay. So, wala naman po sumasayad. So, ngayon, ganito gagawin mo natin. Tatapat po natin siya dun sa pinakataas. Okay? Yan. Okay. Ito ang pinakadulo po. So, ngayon, ganito po siya. Ang mangyayari po dyan, kapag pinawala po natin at lahat po yan nag-response at nag-calibrate doon sa 0. Okay? Lahat sa 0. Pinakababa. So, ibig sabihin, okay na po yung ating gauge na successfully na po natin nagawa. So, ngayon, pag naman po ang nangyayari dyan ay hindi po siya nag-calibrate. Go. Pag hindi po siya nag-calibrate po, nag-stuck po siya dyan sa taas, anything there, so ibig sabihin may problema pa po siya. No? At saka hindi lumabas yung LCD number dito. So yun po yung palatandaan natin. Okay. So ayan, kabit na po natin siya, no? Okay. Tapos ito po, ihinang lang po natin. Ano lang po natin, gamitan niyo po nitong acrylic cleaner, no? Okay. Para makita po siya. Huwag po kayong gagamit ng mga alcohol. Kasi yung alcohol po, medyo matalas po kasi yun eh. Nagagasgas po itong cover nyo. Nalabo. Okay. Matalas yung texture ng alcohol. Kaya ito lang po ang gamitin niya yung mga panglinis ng mga acrylic, yung mga ganitong klase, o panglinis ng dashboard, magpakintap. Ayan, dumi o. Hindi po kasi nalilinis yung loob nito eh. Ayan. Okay. Ayan, tapos kabit nyo na ho, no? Okay, yan. So yung LED nga pala na pinalitan natin, same color na lang din po yung na-request ng customer, no? White na lang din po. Para po same as stock. Yan, okay na lang. Okay, yan. So pause ko muna saglit yung video, inaang ko lang po yung pagpapaparatan. There you go. Ito, okay na po mga kaibigan. So initially po, nasa pinakataas po yung mga needle niya. So kanina, bago ko simulaan, yung T-belt po niya nag-blink. Walang display yung LCD, yung odometer. Tapos kapag kainangat ko po itong needle na ito sa taas, naka-stuck lang po siya. Hindi po siya bumababa. So ngayon tingnan na po natin. Okay. 1, 2. Tingnan niyo po maigi kung bababa yung needle, no? 1, 2, 3. Wow, yun. Yun, bumaba na po. Nag-response na po yung needle. Tapos at the same time, yung T-belt po, hindi na po siya nag-blink. Then at the same time, yung odometer na rin po siya. Ang odometer niya ay 11, 1
115. Mga kaibigan, so ready na po ito for for ship. So okay, again Sir Diosdado, so from Davao City. So maraming salamat po sa inyong tiwala, no. So pwede ko na pong mai-ship po ito once na ma-send ko na po yung video, okay? Then doon po nga pala sa mga mag-inquire, check niyo po yung aking details doon sa description po ng bawat vlog ko, na andun po yung description kung saan po ako nagsa-service at yung cellphone number ko, kontakin niyo lang po ako. So muli, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po sa tiwala.